Members of the Iglesia ni Cristo continue to gather at the EDSA People Power Monument to protest the looming plunder case against Senator Rodante Marcoleta. For the details, we have mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, it is now day 2. Ano ang situation sa protesta dyan? Yes, Diego, patuloy nga ang pagdadaos ng ikalawang araw ng peaceful rally ng mula sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. So ngayon, kung maririnig nyo sa background, ay patuloy ang kanilang programa, mayroong kantahan, may open mic. At sana obserbahan natin ngayon, Diego, no? Kung ikukumpara natin sa ating pagbabantay kahapon, napuno itong White Plains Avenue hanggang dito sa may banda People Power Monument ng mga tao. Ngunit ngayon ay wala na halos tao dito sa People Power Monument at dito na lamang sa harapan ng kanilang isinetak na entablado, nagkikutipan ng mga tao. Kumpara kahapon, mas konti yung volume ngayon. Ang tinitingnan natin posibleng rason dyan ay dahil ngayon nga, kumpara kahapon, masama ang panahon, maulan. Ngayon naman ay tirik na tirik ang araw, Diego, no? So, yung iba sa kanila ay nakasilong at yung iba ay meron daw samba ngayon hanggang bukas, Okay. which may have affected the volume ng tao. Pero inaasahan natin, Diego, na baka mamaya pag kumulimlim at medyo mas mabuti yung lagi ng panahon, ay baka dumami pa yung volume ng tao. Dahil, Yeah. Diego, from what we're seeing, no, kumpara kaninang umaga, konti ang tao, but ngayon na habang tumatagal ay may mga dumarating pang mga ilan na dadagdag dito sa pikit ng tao dito sa harap ng entablado. But for now, mas maluwag na dahil nga rin na yung concrete barriers na originally kahapon ay 2 lanes lang yung nadadaanan, dagdagan na ulit ng isang lane, na i-move na ulit yung concrete barrier na magpapadaan doon sa EDSA Carousel. So ngayon, ang nakikita natin is mas nadadaanan na ng mga motorista. Okay. Itong lane ng EDSA. Yes, Diego. Yes, Jazz, no, you're mentioning about mas konti ang tao ngayon, but may crowd estimate ka na ba? And hanggang kailan ba tong rally na to? Aabot ba ng Friday? Yes, Diego. Sa huling tala na nakuha natin from the PCTD is around 3,500 and above na yung kanilang estimate as of, if I'm not mistaken, as of 12 p.m. yan kanina. And yung police deployment natin is nasa 2,000 first PNP personnel. Regarding naman doon sa posibleng itagal, Diego, ng kanilang pagtitipon, kanina nakausap natin ng DOTS from the QCLGU representative. Ang kanilang daw explanation, Diego, no, matatandaan natin, naglabas sila ng kopya ng permit ng Iglesia ni Cristo to hold the peaceful rally today. 8 a.m. to 8 p.m. today ang kanilang permit. Ngunit originally daw, Diego, ang kanilang request is 3 days daw idadaos itong kanilang rally. So we can assume na until Friday. But, Diego, pakagilinaw ko lang, no, ang naalaw pa lang nila is for today. Ang sabi nga sa atin, 1 day at a time lamang daw at oobserbahan pa daw sa mangyayari ngayong araw kung yung parameters ba ay masusunod, organisado, at kung kaya nga daw i-hold ang isang maayos at organisadong rally today, then wala daw silang nakikitang masama para i-allow pa na mag-extend for another day or another few days yung kanilang pagtitipon, Diego. Yeah, Jazz, yan ang gusto ko tanungin sa'yo, no? Kasi if they do extend, does it mean straight yan, like from today until Friday, or they will stay there till 8 p.m., they will rest and reconvene the next morning, tas hanggang 8 p.m. ulit? Kasi may lumalabas na balita na baka payagan daw sila kung maayos beyond the 8 p.m. deadline. Up to what time ba ang maximum? Is it really 8? Stricto ba yan? Diego, ang pagkakaalam natin, kung nakausap natin from the representative ng QCLGU, is 8 p.m. lang daw nila inaalaw. We can't say kung strictly implemented ba to dahil yun nga daw, ang sabi nila, ang kanilang memorandum of agreement between the organizers and the QCLGU is dapat masunod yung parameters na kanilang napagkasunduan para masabing mapapayagan pa ulit sila to hold another day for the rally. But we're not sure kung gaano ka-strict with regards to the time na kanilang ibinigay since this is also a parameter included doon sa kanilang permit. So ngayon, sabi rin sa atin kanina, kaya daw ginawa yung time na yan, yung kanilang usapan, dahil kapag daw may nag-overnight dito, Diego, that means kailangan ulit mag-deploy ng another security personnel. Siyempre, kailangan din bantayan. That's right. So, marami daw yan dapat na isaalang-alang. Okay. Kaya sa ngayon, 8 a.m. to 8 p.m. pa lang yung kanilang nakukuha. But it is extendable daw
depende sa request din ng organizer. So it may be extended yung oras and yung days, but right now daw wala pa daw silang nare-receive na request from the organizers kung mag-extend ba sila today and sa mga following days. All right, Jazz, yesterday you had former Congressman Mike Defensor attend. May mga messages ka from Senator Alan Peter Cayetano. Today, sino ba ang expected dyan sa protest? Diego, sa ngayon no, wala pa tayong nakukuhang impormasyon kung sino ba yung mga inaasahan natin na mga personal na dadating ngayong araw. But kung matatandaan natin kahapon, Diego, in-announce din nila formally dito kahapon na expected natin sana si Senador Rodante Marcoleta na dadating kahapon. But hindi natin siya nakita dumating. Tignan natin kung dadating na ba siya for the second day. But now, wala pa tayong narinig na announcement so far kung darating ba siya at kung meron bang other personalities na dating. Pero kung ibabase natin sa panayam kay Senate President Alan Peter Cayetano kahapon, sabi niya meron pa daw mga Senate minority leaders or Senate from the minority na darating daw, but it was not specified kung sino-sino, anong araw at anong oras. But later within the day, ay aabangan natin kung meron nga bang darating from their end. Alright, paano naman dyan si VP Sara? May plano ba? May balita ka ba kung mag-attend siya? Diego, sa ngayon wala pa rin tayong natatanggap na informasyon din kaugnay dyan. But kagaya nga na nga nasabi natin kanina, babantayan natin kung si VP Sara ba ay darating din along with other Senate minority leaders. As of now, wala pa tayong formal information dahil wala rin inirelease na formal activity itong from the organizers. But aabangan natin yan within the day kung meron nga bang darating. Check. Alright, quickly lang, no? Kahapon, grabe ang traffic. Ang dami nakaparada, both southbound and northbound lanes of EDSA. Have these vehicles been cleared already, Jazz? Kasi nakakaperwisyo daw sa daan. Yes, Diego. No? Kanina nga naabutan, sa pagdating natin dito kanina, Diego, from morning, nakita natin na minumove na yung concrete barriers to clear one more lane ng EDSA northbound. Although meron pa rin mga nakapark, base na rin ito sa panayam natin kanina from the LQC LGU, northbound, meron pa tayong occupied na 1.5 lanes, which is occupied ng mga sasakyan din ng PNP personnel at ilang mga sasakyan din ng mga ito nga nakiisa sa pagtitipon. And yung ating mga nakastandby ng mga kapulisan, yun din yung in-occupy nila as of this moment. Pero sa part ng southbound, Diego, ay nakiusap daw sila sa mga nakitipon na dito na lamang daw lahat sa White Plains at dito na lamang sila magtipon dahil ang mangyayari daw kasi another set of PNP personnel yung kailangan i-deploy sa kabila. So doon sa other side, pa southbound, clear na, nakakadaan na ng malaya yung ating mga motorista. Okay. Dito sa kabilang side, 3 lanes ang bukas. But meron pa rin tayong mga ilang road closures as of the last update ng MMDA. SR Sigal Service Road northbound remains closed. White Plains Avenue, ito ang pinagdadausan, eastbound and westbound closed pa rin. But wala na tayong iba pang nakuhang road closures. But as of now, from monitoring na nakita natin ngayon is light to moderate na lamang yung traffic. Kumpara kahapon na talagang bumper to bumper, mas maayos at mas maganda na yung daloy ng trapiko ngayon. Check. Well, that's good to hear, Jazz. Thank you for that report, mobile journalist Jazz Paredes.